Siyam na booking yung natapos ko sa halos 5.5 oras. Uuwi na sana ako kaso naka-auto accept pala yung aking Angkas apps. Pwede namang i-cancel pero kinuha ko na kasi yung presyo niya 400 plus. Inulan pa kami ng malakas ni sir pero bago kami ulanin, a day in my life muna tayo bilang isang Angkas biker. Prepare muna ng mga basic needs bago sumalang sa kalsada. Linis ng helmet, handa ng shower cap, barya at inumin. After nyan, naligo agad ako, nag-BS tapos inopen na yung Angkas apps. Pagka-open, di nagtagal, nakasagap rin naman agad ako ng aking first booking. 152 yung total fare papunta sa isang university sa Caloocan. Kaya let's G, first booking, trabahuin na natin. Let's go, Angkas, tara na. Message ko na rin pala si passenger na magantay lang ng saglit kasi papunta na ako. Malapit lang rin naman sa amin to, wala pang 1 kilometro. Nag-message rin pala sa akin si passenger na nandun daw siya sa looban kaya kahit rough road pinasok ko. Pagdating ko dito, inaabangan niya na ako kaya shower cap at helmet agad yung inabot ko. Bago umalis, tinanong ko siya, ma'am okay na ba? Tumimbre siyang okay na po sir kaya yung throttle piniga ko na. Di pa nga kami nakakalayo ni ma'am, yung ulan naman bumuhos na. Pumapatak-patak na kaya kami ay sumilong na lang muna. Sumilong, sabay kinuha ko na yung raincoat sa GB box ko. Di pa kalakasan yung ulan kaya yung pantaas lang yung sinuot naming dalawa. Yung pambaba sabi ni ma'am wag na. Malis rin naman agad kami rito. Di pa nga kami nakakalayo, pansin namin yung ulan wala na. Yung araw tirik na kaya yung motor ginilid ko na muna para alisin yung raincoat na suot naming dalawa. Then umalis na, pinagpatuloy yung paglalayag naming dalawa sa kalsada. Hanggang sa matapos namin yung 40 minutes sa daan, narating na rin namin ng ligtas yung drop off location ni ma'am. Braso agad yung inangat ko para malalayan yung pagbaba niya. In-inform ko rin siya bago umalis na nagbablog-vlogan ako para aware siya. Sakto 152 yung binayad sa akin ni ma'am guys. Disinfect ko na yung helmet, pinasukan kasi agad ako ng another booking. Sakto nga kasi dito lang rin yung pick up. Pag complete ko ng trip guys, pinasukan agad ako ng booking. Short ride lang papunta ng SM Grand Central. Cellphone agad yung pinakita sa akin ni ma'am para ma-confirm kung ako ba yung nabook niya. Nung na-confirm, inabutan ko siya ng helmet tapos inakay na. Malapit lang yung paghahatiran ko kay ma'am, wala pang 2 kilometro. Kaya naman, saglitan lang yung tinagal namin sa kalsada nang marating namin yung pupuntahan niya. Pagdating namin dito, wala nang cash na babayaran sa akin si ma'am. Cashless kasi to, yung 50 pesos, direct na yan sa Angkas wallet ko. After nyan, naganap muna ako ng malilim na area, napakainit kasi sa mga oras na to. Dito muna ako tatambay at iinom ng tubig habang nag-aantay for next booking. Short ride ulit, nagkakahalaga ng 50 pesos. Gina sa akin to, malapit lang naman. Mga 10 minutes rin ako nagpahinga rito bago ma-accept ng panibagong pasahero. Dito lang rin yung pick up sa SM kaya si passenger nakita ko agad. Tinalagay lang niya yung dala niya sa GB box ko tapos sumakay na siya. Sa dadaanan naman namin may suggestion siya kaya sinunod ko siya. Dito daw kami daan sa likod ng SM tapos kanan sa 10th Avenue. Walang 2 kilometers yung distansya nito kaya maya-maya sabi ni ma'am, sir igilid mo na. Kaya inalalayan ko agad yung pagbaba niya para hindi siya ma-out of balance. In-inform ko rin siya na nagbablog ako tapos inabot niya yung bayad niya na 50 pesos. Next booking naman guys, padala yung pumasok sa akin. Pag-auto accept ako guys, padala yung pumasok sa akin. Let's go! Pinuntahan ko kaagad yung nagbook, 1.4 kilometer lang din naman yung distansya. Pagdating ko naman dito, tinawagan at minessage ko na si sir na nandito na ako para kunin yung ipapadala niya. Natawa pa siya nang sabihan kong, sir, nagbablog-vlogan po pala ako okay lang ba na makita ka? Okay lang daw, kaya naman shoutout sa'yo sir, ngayon naman aalis na ako. As usual, review muna ng mapa bago maglayag sa kalsada. Guys, yung booking nga pala na to, sa auto accept ko siya nakuha. Isa kasi yan sa mga strategy para mas mapataas yung earnings dito kay Angkas. Sigurado, paldo, puno lagi yung bulsa mo. Pag naka-auto accept ka, kagaya ng mga tunay na bakbakero. So ngayon naman guys, dumating na ako rito sa entrance ng paghahatiran ko. Hiniram lang nila yung ID ko, pinatanggal yung helmet, tapos pinababa yung mask ko. Then sinabihan pala ako ng receiver na iwan ko lang yung padala sa may lobby, sa may gwardiya. Bumalik agad ako kasi nakaramdam na rin ako ng gutom sa mga oras na to. Cashless ulit to guys, 84 pesos. Direct na to sa Angkas wallet ko. May nag-notif sa akin, incentives yata. Pagka-check ko sa apps, incentives nga, meron akong plus 80. All goods, pangkain na rin to. Salamat Angkas, mabuhay ka. Kaya eto, kakain na ako. Dito lang rin ako nakahanap ng karinderya sa tabi-tabi. Adobong manok at kanin na may cook mismo ang tirada ko sa araw na to. Pagkatapos kong kumain at magpahinga, auto-accept ulit yung aking birada. Short ride lang ulit to, 72 pesos. Malapit lang rin yung area, kaya agad narating ko na. Hello po, good afternoon. Angkas po sir. Okay, thank you. Pagkatawag
Pagtawag ko kay sir, lumabas agad siya sa bahay nila. Sumakay agad siya tapos nilisan na namin yung kanyang area. Tinanong pa ako ni sir kung aabot daw ba sa alas 4. Sabi ko, aabot yan sir, may sukli pa kahit yung takbo lang natin ay 40. 40 lang pagka medyo masikip o may mga kasabayang ibang sasakyan. Babad naman yung silinyador sa 60 pag maluwag yung daan. Kaya naman nakarating agad kami ni sir nang walang late sa kanyang pupuntahan. Yung payment naman niya sakto 72 pesos yung binigay niya. After niyan naghanap ako ng magandang masisilungan hanggang pasukan na naman. Ang pumasok na booking guys, yun ulit yung angkas ko kanina. Yung angkas ko kanina, siya ulit yung pagsisilbihan ko ngayon. Ihahatid ko ulit siya kung saan ko siya pinick up kanina. Nagtawanan kami nung nagkita kaming dalawa. Akalain mo yon ako ulit yung driver niya. Kaya naman 14 minutes lang yung lumipas, nandito na agad kami sa kanila. Pag abot niya ng helmet, nagbayad rin agad siya. Plus 73 pesos guys. Abang na ulit tayo ng next booking. Next booking guys, meron na naman. Short ride ulit, 64 pesos. Kaya pinuntahan ko na kagad. Malapit lang rin naman yung pick up location ni ma'am. 650 meters. Pagkadating ko rito, nandito na rin si ma'am. Binigyan ko kagad siya ng shower cap at helmet. Inalalayan rin yung pagsakay niya. Then check na naman sa mapa para hindi magkandaligaw-ligaw sa kalsada. 4.9 kilometers lang yung distance, 10 minutes naman yung travel time. Kaya 10 minutes lang rin yung lumipas, nandito na agad kami ni ma'am sa drop-off location niya. Cashless pala ulit yung payment neto guys, kaya direct na to sa angkas wallet ko pag complete ko ng trip na to. Umistambay lang rin muna ako rito tapos uminom ng tubig. Nakipagkwentuhan lang rin ng konti dito kay Paps na isang biker din ni angkas. Hanggang sa pinasukan na siya ng booking, pinasukan na rin ako. Sobrang lapit lang nung sa akin, pwede lakarin. 140 meters lang, si passenger naman inaabangan na ako. Papunta pala kami ngayon ni ma'am sa University Avenue sa Diliman. 70 pesos yung total fare papunta doon. Sinakay ko na kagad si ma'am kasi mag-aalas 5 na. Rush hour na, sigurado magsisiksika na naman yung mga sasakyan sa kalsada. Pero ganun pa man, traffic man o maluwag, kailangan pa ring sumunod sa batas trapiko lalo pag nasa kalsada. Discarding lingon muna bago liko, sigurado makakarating ng safe sa inyong paroroonan. Gaya namin ni passenger, thanks God, natid ko siya rito sa kanyang pupuntahan. Binigyan ko nga rin pala siya ng sticker kasi sinabihan ko si ma'am na nagbablog-vlogan ako. After naman yan, may booking agad. Papunta ng Valenzuela yung next na pumasok guys. Sakto, dikit na ng may kawayan to. Pinuntahan ko na kagad yung nagbook, binaybay yung napakagandang daanan na to. Ang daming nagja-jogging, goods na goods tumakbo rito. Sa mga oras naman na to, sakay ko na yung passenger ko. Semi-long ride yung biyahe namin na to papunta sa Valenzuela. 172 pesos yung total fare na may 12 kilometers na distansya. Ayos na ayos nga, rush hour na pero hindi ganon ka-heavy traffic yung sinagupa namin sa kalsada. Kaya naman, all goods in the hood, nahatid ko ng safe si sir dito sa kanyang drop-off location. Pagkabayad naman niya, suklian ko na lang daw siya ng 20, 200 kasi yung binigay niya. 180 yung binigay sa akin ni sir guys. May tip akong 8 pesos. Thank you sir. After nyan, tumambay muna ako rito, picture sa harap ng simbahan. Umalis rin agad kasi balak ko nang umuwi sa mga oras na to. Malapit na rin to sa amin, lalo may alam ako na shortcut na daan. Kaso napagilid ako bigla rito, may pumasok kasi na booking, naka-auto accept pa pala ako. Si Paps pinasukan rin yung katabi ko rito. Biniro ko pa siya, Paps, palit tayo. Hanggang sa napagdesisyonan kong kuhanin na lang to na wag muna umuwi sa amin. Sayang din kasi to, 400 plus sa isang biyahe, mahirap na rin kitain to. Maaga pa rin naman, alas 6 pa lang pasado, kaya goods na to. Yun nga lang, inulan agad kami ni sir dito pa lang sa Valenzuela. Kaya kinuha ko na kagad yung raincoat sa GB box ko para may protection kami sa rumaragasang ulan. Nakadalawang stopover nga pala kami dito ni sir. May time kasi na sobrang lakas talaga kaya ginigilid ko muna. Di bali ng matagalan basta mahatid ko lang siya ng ligtas. Sobra to sir. Sir, thank you. Sir, nagpa-vlog-vlogan pala ako, okay lang? 407 yung fare, ginawang 550 ni sir. Thank you sir. Mabuhay ka. Thank you Lord, safe kaming dalawa. Sa mga oras naman na to guys, nag-decide na akong umuwi kahit malayo pa sa amin. Malaki rin kasi yung tip na binigay sa akin ni sir, 143. Ang gasolina na rin to pauwi sa amin kaya hindi na rin talo. So 8 oras ako bumiyahe guys, kumita ako ng 1,520. Kasama na rin dyan yung nahit kong incentives na 175. Total gross lang yan guys, may bawas pa yan. Komisyon ni angkas, pagkain, tsaka yung aking pinanggas. At dahil dyan, for more video, follow pa more.